Magbigay tayo ng example dyan. Simple na lang. Kunyari, yung kapatid natin, alam natin na meron siyang body odor. Diba? Kasi siyempre, yung kanyang physical na yung chemical ng body niya, no? Meron talaga siyang body odor. Ang ginawa mo, sinabi mo pa doon sa sa kapatid mo, oy, alam mo si Brother Anthony may putok. Totoo naman na may body odor, pero hindi yun nakabuti, di ba? Napasama ngayon yung kapatid mo na yon. So yun yung gossiping. Kahit totoo siya, pero siya'y makakasakit sa kapwa mo at sinabi mo yun doon sa ibang tao, yung bagay na makakasakit sa kapwa mo, totoo man ito o hindi man ito totoo, it falls under the sin of gossiping. So mag-ingat po tayo doon minsan sa mga prayer meeting. 'Di ba? Iaano natin, ipag-pray po natin si ganito kasi may nalaman po ako tungkol sa kanya, ganito, ganyan. Hindi na maganda yung sinasabi mo sa prayer meeting. So hindi naman natin sinasabi na ang prayer meeting ay laging ganon. Pero mag-ingat po tayo, baka ang prayer meeting nagiging venue na para tayo ay mag-commit ng kasalanan ng gossiping o chismisan o maritesan o paninirang puri. So yun po yung pinag-aralan natin kung naalala nyo po nung nakaraan na si Brother Adrian po yung nagturo noon. At sa umaga pong ito, sa ating pagpapatuloy, ito po ay lesson number 20 na kung kayo po ay nag-purchase nung e-book ni Pastor Noel. At ang ating po pag-uusapan ay tungkol pa rin po sa sins of the tongue o yung may kinalaman sa ating bibig, sa ating dila, sa ating pagsasalita. Ito na may tinatawag na flattery. Ano ba yung flattery? English kasi, no? Flattery. So, ang flattery po, ito yung nagbibigay ka ng isang magagandang mga salita na parang hindi naman niya deserve na ibigay mo sa kanya yon. Paano ko ba i-explain? Parang gusto mong kumuha ng pabor sa isang tao. So, ang gagawin mo, binobola mo. Yun po yung flattery. So, sa layman's term na Tagalog, pambobola. Alam niyo po naman natin siguro lahat kung ano yung pambobola, di ba? O yung binibilog mo yung, hindi pag binibilog mo kasi medyo parang niloloko mo na no? Pero ito, yung parang you are making a person to feel good by saying nice words to him or to her, no? Yung mga magagandang salita na hindi naman, unang-una, hindi naman dapat na ibigay mo sa kanya. Pangalawa, hindi ka sincero o hindi ka seryoso. Parang inuuto mo lang siya na, uy, ang galing-galing mo talaga. 'Di ba? Ang galing ng sinabi mo, Brad, ganyan. Ang ganda ng preaching mo kanina, Brad, ganyan. So, mag-ingat po tayo doon kasi etong sins of the tongue na flattery, ito yung isang masasabi natin na yung sin na madaling na magbitag sa atin, yung sinabi sa Hebrews na easily entangles us. Kasi napakabilis ito Sa na lang, sa mga conference ng mga reform, sa mga pastor. Yung introduction, o tayo na lang dito sa church, kunyari, meron tayong guest speaker. Meron tayong introduction sa guest speaker. Minsan, masyadong mabulaklak yung ating introduction. Doon sa speaker na yon. Marami siyang, kunyari, sinulat na libro, siya ay church ng ganitong kalaking church, na ganitong karami ang mga member niya. Siya ay ganito ang kanyang mga natapos. Siya ay graduate ng mga ganito na meron siyang prestigious na mga awards. Kung ganyan yung ating introduction dun sa mga guest speakers natin, pwede tayong nagkakasala na tayo sa sin of flattery o sin of flattering tongue. Kaya alam nyo po, kung mapapansin nyo sa reform circles, iniiwasan po ng mga pastor na sila ay tawagin ng mga reverend. Pero hindi naman tayo masyadong, kumbaga, hindi tayo natin kinikritik yung iba, no? Pero ganun po yung pagtingin natin sa salita ng Diyos, yung ating pagtingin ng mataas doon sa otoridad ng salita ng Diyos, na iniiwasan natin na
na magkumit tayo ng kasalanan na tayo pala ay nahuhulog na sa pagiging fina-flatter na natin yung ating kausap. Kaya yung mga pastor na karamihan sa Reform Circles, hindi po sila nagpapatawag ng mga reverend na para makita siyempre yung kababaang loob at saka hindi manaig yung pride. Kasi po, isa sa pag-uusapan natin ngayong umaga, yung epekto ng flattery, kung paano ito sumisira sa isang tao, yung sinasabihan, kunyari, ako yung nag-preach kanina, may bumati sa akin na kapatid, Brad, ang ganda talaga ng preaching mo, ang galing mo talaga. Talagang malinaw na malinaw, ganyan-ganyan. Talagang halatang aral na aral ka. Ako yung tumatanggap ng papuri na yon, pwede akong manaig yung pride sa akin. Dahil una-una dapat ang kapurihan para sa Panginoon. So pangalawa, yung pride yung umaangat na dapat hindi na umangat kundi yung humility. So doon muna tayo sa unang slide, scriptural basis, no? So mariin ang warning sa atin. Sabi rito ni Apostle James, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. So matindi po yung warning sa atin dito. Kasi sinasabi dito ni Apostle James na walang kwenta yung relihiyon natin o yung ating profession ng faith kung hindi natin kayang kontrolin yung ating dila. At itong dila na to, makikita rin natin doon sa book ni James, is napaka-powerful nito at napaka-destructive ng dila. Isipin nyo, yung dila natin, yung organ natin na dila, napakaliit lang nito, di ba? Pero dinescribe nga nito na para tong timon doon sa barko na maliit lang siya pero kaya niyang kontrolin yung napakalaki at napakabigat na barko. Ganon din yung dila natin kung gaano ka-powerful. So next slide. So again, review, ito yung sinabi natin kanina. Sige, pwede na nating i-skip yan. So dito na po tayo, no? Sin of the tongue, the sin of flattering tongue. So, gaya na sinabi natin, ang definition ng flattering, ito ay insincere and undeserved praise or words of encouragement. Pansinin nyo po, no? Insincere. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga totoo sa pagbibigay mo ng mga encouragement o mga magagandang salita dun sa tao na binibigyan mo nito. Sabihin, may gusto ko kasi may agenda kay kung ba't mo ginagawa yun Siguro dahil gusto mo maging parang malapit sa kanya o may gusto kang pabor na makuha mo sa kanya. Undeserved praise. Alam natin na hindi mo kailangang bigyan ng papuri yung mga tao na yon kung hindi naman siya na karapat-dapat bigyan ng papuri. Pero meron din naman mga avenue na tayo ay may mga recognition. At mamaya po, pag-uusapan natin yan, no? Lilinawin natin yan mamaya. So sabi rito, use with the intention of gaining favor with others. So yun po, ito po yung flattering, ito yung pambobola, no? Binobola mo siya, insincere ka, undeserved yung praise sa sinasabi mo sa kanya, meron kang personal intention na to have a personal gain or favor with others. So next slide. So the flattering person does not really believe his own praise for the other person. Yun nga, kasi hindi ka sincero di ba? Ibig sabihin, the flattered person does not really deserve the commendation but swells inside. Yun na nga. Swells inside, ibig sabihin, pinapop up ka. Yumayabang ka. Umaangat na ngayon yung iyong pagkamayabang dahil siyempre ang gaganda ng naririnig mong salita Di ba? Kumbaga parang, ano bang term yun? Parang gwapong-gwapo ka, di ba? Purpose. The flatterer's motive is usually to gain favor from the flattered. So, ito na naman yung ating projector. Ayun. So, sabi rito sa 1 Thessalonians 2:5, kung ating pong babasahin ito, basahin natin saglit, 1 Thessalonians 2:5.
For we never came with a flattering word. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. As you know, nor with a pretext for greed. God is witness. So, ito yung flattering, ito yung pambobola, no? Insincere, no? Hindi totoo yung mga sinasabi mo, hindi galing talaga sa puso mo. Kundi gusto mo lang sabihin sa kanya yun dahil meron kang intention na kumuha ng pabor sa tao na sinasabihan mo nito. At ang delikado rito, yung tao na sinasabihan mo, yung tumatanggap nitong mga bagay na to, siya ay yung kanyang pride, yung kanyang pagmamataas ay umaangat dahil sa ginagawa mong pagsasalita ng mga bagay na ito na magaganda na hindi naman dapat mo sabihin sa kanya o hindi siya deserve na sabihan mo na mga ganon. So, gaya na sinabi natin kanina, merong mga legitimate na venue na kung saan yung honest commendation and encouragement sa mga tao na nararapat ay pinakikita natin. Alam natin, sa school, di ba? Pag merong mga honors, di ba? Yan ay pinapakita. Sa mga, siguro sa mga social institutions o political institution natin, no? Bibigyan natin ng commendation o ng parangal yung ating mga namiminuno sa gobyerno, yung mga leaders natin sa government. Makikita natin yan pagka sila ay nag-i-speech. So, siyempre, meron tayong commendation sa kanila, lalo na kung ang mga mamabatas natin ay may mga magagandang ginawa na nakatulong talaga sa ating bayan. So, may mga bagay po na ito ay legitimate. Hindi po natin sinasabi na wag na tayong mag-commend, wag na tayong mag-encourage, wag na tayong magsabi ng mga magagandang salita. Pero dapat po, nasa tamang konteksto ito. Pero kung ang bagay na ito ay ginagawa lang natin para makakuha tayo ng pabor sa tao na yon, doon po tayo nagkakasala. So, ako po binabalikan ko yung mga bagay na ito yung nangyayari sa akin. At aminado po ako, no, nagkakasala din ako dito sa mga bagay na ito. Lalo na kunyari, meron akong gustong pabor nga eh. So, ang gagawin ko, magsasalita ako sa tao na to na magaganda. Kahit naman hindi ako seryoso doon. O kaya, worse, hindi naman totoo. Para lang maging close kami. O kaya, para lang makakuha ko na nga ng pabor sa kanya na meron akong request, pagbigyan niya ako. Yun yung flattery na mag-ingat tayo doon. So, sabi rito sa Proverbs 27 verse 2, let another praise you and not your mouth, a stranger and not your own lips. So sabi rito ni Pastor Noel, self-praise is always distasteful. So, di ba? Yung self-praise parang kayabangan, di ba? Self-praise. Pero mas masarap pakinggan eh pagka yung ikaw yung kinokomment ng ibang tao, di ba? Sa ibang tao mo naririnig, di ba? Ano pa? Sabi rito, encouragement is a good ministry that motivates others in Christian service. So, alam natin, no? Napakasarap nun na may mga magagandang bagay na narinig tayo, lalo na sa kung tayo nagmi-ministry sa Panginoon, may mga struggle. So yun ay nagpapagaan sa atin, mga words of encouragement, 'di ba? So yun po yung mga legitimate na bagay na pwede nating tayo magbigay ng magagandang salita sa ating mga kapatid. So yun po yung gusto nating linawin doon na hindi lahat ng mga commendation, hindi lahat ng mga encouragement ay kasalanan. May mga legitimate po na pagkakataon na yan ay dapat nating ipagkaloob o ibigay sa ating kausap na karapat dapat nating bigyan ng papuri. No? Pero, sabi rito, beware, in excessive caution not to provoke pride, some have withheld encouragement. So yun nga. Dahil sumobra ka naman, pumunta ka naman doon sa extreme side, iniisip mo, baka yumabang lang si Brad. Hindi na ako magbibigay ng encouragement sa kanya. Baka mamaya, mapapap lang siya, ganon. At lumaki ulo niya. Yan yung term natin, di ba? Baka lumaki ulo, di ba? So, hindi na tayo nagbibigay ng encouragement. Mali naman po yun pag nasa extreme side na tayo. Kasi, ang sabi sa atin sa Philippians 2 verse 1, sabi rito, encouragement, we are to be alert to every opportunity of encouraging the brethren. Kasi sabi rito sa Philippians 2:1, di ba? Kung babasahin natin saglit, Philippians
2, verse 1. Therefore, if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion. So, sinasabi ni Apostle Pablo, no, kung merong every encouragement of the brethren, ipagkaloob nyo yan dun sa mga kapatid nyo na i-encourage sila ng mga salita ninyo na nagpapalakas. So sabi pa rito ni Pastor Noel, even the most faithful servant can have moments of discouragement, di ba? Alam natin yan. No? Kahit gaano tayo ka-faithful, hindi tayo immune sa mga suffering, sa mga discouragement, no? May mga bagay na makakarating sa atin na balita na hindi maganda, nadi-discourage tayo. So itong mga bagay na ito na narinig natin sa ating mga kapatid na words of encouragement, nagpapalakas sa atin to. So yun lang po yung gusto natin iklaro. Kanina sabi natin, mag-ingat tayo sa dila natin, baka mamaya sumusobra na tayo sa pag-encourage, sa pambobola, na hindi tayo sincero at hindi naman deserve ng tao na yon, nabigyan mo siya noon. At kaya mo lang sinasabi yon kasi para kumuha ka ng pabor sa kanya. Pero ito naman yung kabilang side. Baka naman mamaya withheld mo na yung yung pagbibigay ng encouragement. So nakita niyo po yung dalawang bagay na yon na dapat nating maging malinaw sa atin. So, dahil nakita po natin yung definition ng flattery at ano rin yung kaibahan ng tamang pagbibigay ng mga encouragement o mga magagandang salita, titingnan naman natin ngayon kung ano ba yung mga forms. Paano ba tayo na nagko-commit nitong flattery o yung hindi tamang pagbibigay ng magagandang papuri o yung pambobola? Una, excessive praise. Yung sobra-sobrang papuri. So sabi rito, excessive praise, provoking thoughts that one's good is the best. Ayun. 'Di ba? Sinasabi mo lang, galing, ikaw talaga yung pinakamagaling ditong pasto. Ikaw yung pinakamagaling na preacher dito. Lahat kayo na nagpe-preach dito, ikaw lang yung naiintindihan ko nagpe-preach eh. Ayan. Delikado po yan pagka ganyan yung sinasabi natin dun sa mga tumatayo dito sa harap. O kaya, alam mo Brad, ikaw talaga yung pinaka mahusay na naglilid ng Bible study eh, pagka yung prayer meeting. Kasi yung mga sinasabi mo talagang malaman, ganyan. Hindi po natin kailangan ng mga ganong excessive praise na sabihin natin sa ating mga kapatid. No? Ang una-una dapat nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon sa buhay ng ating kapatid na yun na siya ginagamit ng Panginoon para mangaral, para mag-lead ng prayer meeting, ng Bible study. At hindi natin kailangang ibigay yung mga ganong salita doon sa tao na yon. So sabi rito ni Pastor Noel, nurturing the thought that one is the best of all is sinful pride. Ano sabi sa Luke 11:43? Sabi ng Panginoon Jesus, woe to you, Pharisees, you love the front seat in the synagogues and greetings in the marketplace. Kasi nung panahon nila, itong mga Pariseo, gusto nila sila yung parang VIP. Sila yung nasa harap. Pag dumadaan sila, parang, ay, kayo po pala, naku, magandang umaga po. Talaga, napaka po ng nyo. Di ba ganyan tayo, mga Pilipino, may kultura tayong ganyan eh. Yung parang, kunyari, si Mayor, si Kapitan, di ba? Okay naman bumate, hindi yung kasalanan. Okay naman na magbigay galang. Pero kung sobra-sobrang papuri, ay yung po doon tayo nagkakasala po sa sobra-sobrang pagbibigay ng papuri. So sabi rito ni Pastor Noel, ano ang punto? Simple praise encourages the sober-minded, but the excessive is intoxicating. Bakit intoxicating? Kasi nga, hindi niya na nakikita yung kanyang unworthiness dahil sa ginagawa mong pagpupuri sa kanya. Pinupuri mo na siya ng sobra-sobra. So nakikita niya kayo, sarili niya, siya na yung pinakamagaling. Hindi niya nakikita na ang mga bagay na yun, biyaya lang ng Panginoon sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa atin, kung tayo naman sinasabi nun, ganun din. Hindi natin nakikita yung sarili natin na tayo ay unworthy. Tayo ay naligtas lamang sa biyaya. So, yun yung isang form na masasabi natin na kadalasan. Excessive praise. Sobra-sobrang pagpupuri. So, mag-ingat po tayo dyan, no?
I'm sorry to say, pero minsan, nawi-witness ko yan dito sa ating church. No? Brad, ang ganda ng preaching, ganyan. Sa guest speaker, Pastor, ganda ng message nyo, salamat sa message. Okay. Baka naman sobra-sobra na po yung ganun natin at yumayabang na yung nagke-create na to ng pagiging mayabang dun sa sinasabi natin. So mag-ingat po tayo dito. So yun po yun, no? Excessive praise. Pangalawa, anong makikita natin na pangalawa dito na forms ng flattery? Disoriented from grace. Ano ibig sabihin nito? Disoriented from grace. Ibig sabihin hindi nakaayon sa biyaya. Disoriented siya. Sabi rito, seeing only the natural talent. Ayan, and triumph without grace. O yun, konektado yun dun sa kanina. So nakita natin, ang galing talaga ni Pastor o ni Brad. Talagang halatang halata na talagang aral na aral, ganyan. Di ba? Hindi nakita na yung kakayahan ay kaloob lamang ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Nakatingin dun sa kung paano maglumabas yung mga salita, paano magturo, ang gaganda ng mga fluent yung mga English, ganyan, no? Doon na nakatingin. Natural talent and triumph o without grace. So, ano sabi sa 1 Corinthians 15, 9-10? Pansinin natin to. Sinabi ni Apostle Pablo, I am the least of the apostles. Ako ang pinakamababa sa mga apostol. Not worthy to be called an apostle. Grabe. Hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol. Bakit? Because I persecuted the church of God. So alam natin si Pablo, no? Pariseo, aral na aral sa, ano yun? Kay Gamaliel. Tama, no? Si Gamaliel, kumbaga, parang eto na yung pinaka-prestige na kung mag-aaral ka ng theology, ng law, eto yung magtuturo sa'yo. Pag-graduate ka kay Gamaliel, iba yung dating mo, iba yung credentials mo nito. Kumbaga, may pagmamayabang talaga siya si Pablo Yung lahi pa niya. Lahi siya, galing kay Siya galing? Kay Benjamin? Tama ba? Si Paul? Tama, di ba? Galing siya sa tribu ni Benjamin. So, pag tinrace natin, ano ba yung tribu ni Benjamin? Oh. Di ba? So, may pagyayabang siya. Pero ano sinabi ni Pablo dito? I'm not worthy to be called an apostle. I am the least of the apostles. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Sabihin, sinasabi niya, biyaya lang ng Diyos to. Hindi ito sa lakas ko, hindi ito sa galing ko. Itong ginagawa kong ministry o pagpupuri sa Panginoon, pagsaserve sa Panginoon, ito ay galing sa Panginoon. Biyaya niya sa akin to, kaya ako nagagawa to. Ano pa sabi? There must always be a sense of being undeserved of the favor. Ayun ang kailangan. Dapat meron tayong sense na hindi tayo, unworthy tayo, hindi tayo deserve ng favor na to. Biyaya lang to ng Diyos sa atin kung bakit tayo binigyan ng ganitong kaloob, nakapagtuturo, nakakapag-encourage, ginagamit ng Panginoon sa ministry. Kasi, hindi naman tayo karapat-dapat bigyan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, tinawag niya tayo dito. So, ano sabi sa 1 Timothy 1:16? For this reason, Paul was saved so that God could display to all His gracious and merciful patience with the most wretched sinners. Kasi anong sabi ni Apostle Pablo dito sa 1 Timothy? Basahin lang natin. Maganda yung sinabi rito ni Apostle Pablo. 1 Timothy 1 verse 16, sabi niya rito, yet for this reason, ibig sabihin, yung reason na to, yung sinasabi niyang reason, ito kasi yung ginawa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na kaligtasan sa Kanya, at siya'y tinawag upang mangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. Sabi niya rito, for this reason, I was shown mercy, so that in me as the foremost, Christ Jesus might demonstrate all His patience as an example for those who are going to believe upon Him for eternal life. Yung word po kasi na sinabi rito ni Apostle Pablo na as the foremost, ito yung sinasabi na I'm the chief of all sinners.
Ibig sabihin, dahil sa rason na to na ang Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, sa mundong makasalanan, John 3:16, ipinagkaloob niya ang kanyang anak upang siyang mabuhay ng may katuwiran, sumunod sa lahat ng batas at mamatay ng pagbayad sa kasalanan ng katubusan natin. Narinig din natin sa preaching kanina. Ito yung rason kung bakit si Pablo tinawag niya na chief of all sinners, na tumutuligsa, pumapatay sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo, pero binago ng Panginoon. Nakita niya ang unworthiness niya. Ako nga, kumbaga, kung mayroong pinakamasamang tao rito, ako yun. Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa akin, tinawag niya ako dito sa bagay na to. So, anong punto? There should be no envy or jealousy or sourness when someone proves better. Yun. Kasi, bakit po yung sinabi ni Pastor Noel? Ito po yung take ko dito, no? Kapag kasi nakatingin tayo sa sarili lang natin na lakas, sa sarili natin mga kakayahan. Tapos, nakita natin, totoo naman, etong kapatid na to, mas magaling magsalita sa'yo. O kaya, sa larangan na lang, wag din sa church, sa larangan sa trabaho. Etong kaopisina mo, talagang mas mahusay siya eh. Di ba? Pero nasanay ka doon sa mga na ikaw ay tumatanggap ng mga papuri at ikaw ay na-intoxicate ka na doon. Nalasing ka na doon sa mga papuri, na-disorient ka from grace, nakatingin ka doon sa talent mo, ano mangyayari sa'yo? Maiinggit ka ngayon. Kasi nakita mo mas magaling nga siya sa akin So anong mangyayari sa ngayon? Bitter ka na. Andun na yung bitterness, andun na yung kakalabanin mo na siya parati, gusto mo nang magpataasan kayong dalawa, ipapakita mo na sa lakas mo, ipuprove mo na ikaw talaga yung mas magaling. So mag-ingat po tayo dito na yung itong mga salita na sinasabi natin, pwede itong mag-create na ang isang tao na sinasabi mo, ma-disorient sa grace. Kaya po sinabi natin di ba? May nag-preach dito, babatiin mo, Brad, ganda talaga ng mga sinabi mo, yung preaching mo talagang anong-ano talaga, sobrang linaw. O kaya, Pastor, salamat, ang linaw talaga ng mensahe. Ito po, madidisorient sa grace ngayon yung sinasabihan natin. Hindi na sa biyaya ng Diyos. Hindi na makikita yung unworthiness niya. Nakatingin na doon sa kanyang kakayahan. So, yun po yun. Yung pangalawa. So, nakita natin nung una, sabi natin, excessive praise. Sobrang papuri. Ngayon, ano epekto nito? Ayun, madidisorient sa grace yung tao na sinasabihan mo. Hindi niya makikita yung kanyang unworthiness. At ano yung panghuli? Silence on admonition. So, ito naman, nakita natin yung una, yung excessive praise at saka yung disoriented from grace. Ito naman pangatlo, kakaiba naman to, silence on admonition. Ibig sabihin, dapat mag-rebuke ka, kaya lang, dahil naiisip mo, baka makasakit ka, nananahimik ka na lang. Diba? So, kabaligtaran naman ito nung dalawa nating nakita. Ito naman, silence on admonition. Na ito, form of flattery din. Kasi bakit? Kasi gusto mo, gusto mo parang makakuha ka ng pabor doon sa tao na yun So, kahit, paano ko may explain? Kunyari, ako, nag-preach ako. Malabo talaga yung ko Hindi maayos yung outline ko. Ganyan. O kaya, talagang baka kulang ako sa pag-aaral o sa preparation. So, nag-comment kayo sa akin. Imbis sana sabihin nyo, Brad, kasi kanina napansin ko, kasi pwede naman din tayo magsabi ng gano'n na honest tayo Napansin ko kasi parang medyo magulo yung yung presentation mo kanina sa pagtuturo, ganyan. So, pwede ba akong mag-advise na i-check mo o kaya parang mag-seek ka ng advice, ganyan. Medyo mahirap to pero kailangan mong gawin to kasi baka mamaya sa pananahimik mo, akala ng tao na yon tama yung ginagawa niya. Akala ng tao na nagpapatuloy siya, maganda yung ginagawa niya. Pero kailangan mo pala siyang i-rebuke.
Pero dahil gusto mong kumuha ng pabor sa kanya, ayaw mong maging masama sa kanya, mananahimik ka na lang. Nakita niyo po yun? Sins of flattery din yun. Kasi, akala niya, tama siya, akala niya maganda yung ginagawa niya, pero dahil hindi mo siya nire-rebuke, hindi mo sinasabi na ito yung tama, Brad. Ito yung, kasi, ito yung sinasabi sa scripture, kunyari. Oh. Nanahimik ka na lang. O kaya, hindi lang, kunyari, hindi dito sa church, sa opisina, mali yung ginagawa. Eh, syempre, body-body kayo, di ba? O kaya, boss mo siya, o ano, kailangan pag kinontra ko to, wala na akong pabor. Magiging tablado na ako rito sa katrabaho ko kaya sa boss ko. Nananahimik ka na lang. Di ba? So, ano sabi rito? Christian love is grieved by willful sinning and must not be silent. So, ito. Lalo na, kunyari, kasalanan yung ginagawa ng kapatid natin. Oh. Dahil ayaw mong maging masama yung image mo sa kanya, dahil kumukuha ka ng pabor sa kanya. Paano ang maganda example nito? O kunyari sa church, ito. Ito wala po akong wala akong specific na gustong anuhin dito. Pero ito nangyayari ito sa church. Malaki mag-tithes. Malaki mag-tithes. Alam ng church malaki mag-tithes ng pamilya na to, itong tao na to. Illegal yung trabaho, illegal yung negosyo. Alam din ng church, illegal yung negosyo kunyari. Illegal yung trabaho. O kaya, nabubuhay sa kasalanan. Hindi nire-rebuke. Bakit? Kasi malaki mag-tithes eh. Di ba? O kaya, sikat, artista. Di ba? Hindi nire-rebuke. Kasi artista eh. Mataas ang tingin. O may katungkulan sa lipunan. So, anong nangyari? Silence on admonition. Which is form of flattery. Nagkakasala tayo dito. So sabi rito, praising is even worse than silence instead of rebuking sin. So nakita natin dito, ano sabi sa Psalms 55 verse 21? Psalms 55 verse 21. His speech was smoother than butter, but his heart was war. His words were softer than oil. Yet they were drawn swords. So, hindi lang ito yung silence on admonition. At worst, parang, imbis na i-rebuke mo, parang ginagatungan mo pa yung ginagawa niya. Kaya sabi rito, smooth than butter. Alam niyo yung term na smooth talker? Ano ba sa Tagalog yung smooth talker? Yung parang, kunyari, gusto mong makabenta. Ahente ka. Ay, sorry po kung may ahente rito, pero hindi ko sinasabing ang ahente, gano'n Pero, yung smooth talker kasi, parang puro magaganda yung sinasabi mo, na swabing-swabe yung tirada mo doon sa kausap mo. So, sabi rito sa Psalms 55 verse 21, his speech was smoother than butter. Parang, okay lang naman yan. Hindi naman yan. Okay lang naman yan kahit ganyan yung ginagawa mo. Hindi naman yan. Okay lang yan na paminsan-minsan, ganito ka, ganyan. So, hindi mo siya nire-rebuke. Imbis na i-rebuke mo, ginagatungan mo pa yung ginagawa niya. Hindi. Huwag ka masyadong mag-guilty dyan sa ginagawa mo. Okay lang yan kahit paminsan-minsan na sumasama ka sa mga ganyang barkada mo. Okay lang yan. Alam naman ng Diyos yan. Okay lang yan. Pagbibigyan ka naman niya. So, yun naman yung isa nun. Yung isa, hindi ka nagsasalita. Ito naman, nagsasalita ka. Pero, imbis sa i-rebuke mo, yung salita ng rebuke ang sabihin mo, smooth talking ang ginagawa mo. Hindi, bro. Okay lang yan. Ako rin naman, minsan ganyan eh. Yan. Ano sabi sa Proverbs 27 verse 5? Proverbs 27 verse 5. Better is reproof that is revealed than love that is hidden. Faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. O, di ba? Di ba mas masakit yun? Parang akala ko ba, kaibigan mo ako. Di ba? Hindi mo kinokorek yung kaibigan mo. Hanggang sa napahamak na yung kaibigan mo kasi
Hindi mo ni-rebuke eh. Ginatungan mo, sinulsulan mo pa. Oh. A satisfied soul tramples the honeycomb, but hindi na kasama yon. Yung 5 and 6 lang. So sabi, better is reproof that is revealed than love that is hidden. So kung talagang mahal natin yung kapwa natin, i-correct natin siya. Sa trabaho, kung may concern ka sa kaopisina mo, bro, baka mahuli ka dyan. Baka pwede tayong masesante dyan sa ganyang gawain. Mahuhuli tayo dyan, mali yung ganyan. So kailangan natin ng wisdom, ng tapang, ng courage para i-rebuke natin. Ano sabi niya punto rito ni Pastor Noel? Rebuke is effective when the believer is ready with praise that is deserved. So, ibig sabihin, yung pagre-rebuke kasi, epektibo siya kapag ka talagang hindi mo hinahaluan ng mga pambobola. Diba? Minsan kasi, meron din tayong tendency na parang sumesegue tayo eh. Diba? Parang imbis na i-rebuke natin siya, medyo, ano nangyayari? Nami-misinterpret ngayon nung nire-rebuke mo. Imbis na ma-rebuke siya, parang nagkakaroon pa siya tuloy ng justification doon sa ginagawa niyang sin. Kasi ginaganon mo eh. Paminsan, kailangan talagang sabihin natin directly sa kanya. Pero syempre, with love pa rin, no? Yung emosyon natin, controlled, at tama yung mga sinasabi natin, seasoned with salt, no? May love, di ba? Pero hindi natin pwedeng igano na iniiwasan natin yung kasalanan. Pinapalambot natin yun. At yun ay flattery. Ibig sa mag-review ka ng tama, ang pag-review mo, may halong flattery, may halong pambobola pa rin yung pag-review mo. Naiintindihan niyo po ba yung pinag-uusapan natin? Di ba? Kaya sabi rito ni Pastor Noel, rebuke is effective when the believer is ready with praise that is deserved. Di ba? Epektibo siya kung yung tao na yon na sinasabihan mo talagang dapat na tanggapin niya yung bagay na yon, di ba? Kasi yun nga no? Hindi tayo magiging faithful sa salita ng Diyos kung yung ating pag-review may halong ganon na gusto lang nating parang hindi masaktan. Diba? Pero, sa huli, destructive yun doon sa tao na yun kasi hindi niya nakikita yung kasalanan niya Iniisip lang natin, ako, baka magtampo sa akin si Brad kapag sinabi ko sa kanya to. Paano ko kaya sasabihin sa kanya? Di ba, minsan, nag-iisip tayo Tama naman, no? Mag-pray tayo sa Panginoon, humingi tayo ng wisdom kung paano natin i-approach yung kapatid natin. Pero pagka pumasok na itong sin of flattery at iniisip natin na imbis ay rebuke natin, magaganda yung sasabihin natin, ayun, nagkakasala na tayo. At ang deadly effect nito ay destructive dun sa binibigyan natin ng mga bagay na sinasabihan natin ng mga bagay na to. And then lastly, yung isang form ng flattery na sabi ni Pastor Noel dito, yung pinaka-worst na form is flattery sa pagpapahayag ng gospel. So, ano yung sabihin nito? Promising assurance without truth. So, ito, sadly, marami sa mga nagsasabing evangelical Christian circles, no? Na ang gospel sa kanila ay parang add-on. Para sabihin, yari sa buhay mo, successful ka na, marami ka nang narating, pero kailangan mo si Jesus, i-add-on mo. Kumbaga, i-kicker mo siya, parang gano'n. O kaya naman, doon ka naman sa kabilang side, puro problema ka, puro ganito ka. Idagdag mo si Jesus para maging umukay buhay mo. Yan yung flattery of the gospel. Hindi sinasabi nito na tayo ay makasalanan, tayo ay nahulog sa pagkakasala, tayo ay nasa ilalim ng poot ng Diyos, nasa ilalim ng galit ng Diyos, at tayo walang pag-asa, at tayo ay deserve na tumanggap ng nararapat na kaparusahan. Ngunit, dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang pag-ibig, ipinagkaloob niya ang kanyang anak, at ang mensahe ng Ebanghelyo ng pagliligtas sa Jesucristo
ay kanyang ibinibigay sa atin na walang pag-asa, na binibigyan niya tayo ng kaligtasan. So, kapag hindi gano'n ang presentation natin ng gospel, hindi natin pinakita kung sino ang Diyos bilang Diyos sa banal, ano ang tao bilang makasalanan, nahulog sa pagkakasala at karapat-dapat na tumanggap ng parusa, at doon natin ipapakita against that backdrop kung ano yung pag-ibig ng Diyos na kanyang ginawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, at ang pag-ibig ng anak sa kanyang ginawang pagliligtas sa kanyang buhay, hindi yun ang tamang presentation ng gospel. Kung ang gospel natin, pagpapalain kayo, ganyan. Bibigyan kayo ng mga, ikaw, matindi karamdaman mo ngayon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Sumampalataya ka lang kay Jesus, pagagalingin ka niya. Malaki ba utang mo? Wala ka bang trabaho? Ganyan. Di ba? Feel good gospel, sugar-coated gospel. O kaya, hindi. Okay lang kahit nagpapatuloy kayo sa kasalanan. Totoo naman, Jesus welcomes sinners. Pero alam natin, ang Diyos na ito ay Diyos na banal. Ito ay Diyos na matuwid. At ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay binili ng kanyang banal na dugo. So, ibig sabihin, meron ka dapat total commitment sa Panginoon bilang Lord mo. Hindi lang siya Savior mo, hindi lang siya, Jesus is a friend. Alam natin, totoo yan. Jesus loves the sinners. Yes, amen, totoo yan. Pero, kung wala doon yung Lordship na commitment mo bilang ikaw, nakikita mo sarili mo, binili ka lang ng dugo ng Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon niya, binili ka na ng Panginoon. Tapos ang buhay mo, hindi mo nilalagak sa Kanya. Hindi mo kinukumit sa Kanya buhay mo. You are still living a double life. Ibig sabihin, doble kara ka. Sa Sunday, Christian ka. Monday, eto ka na. So, sasabihin ko sa'yo, okay lang yan, Brother Anthony. Ganyan talaga ang Kristiyano. Okay lang yan. Ligtas ka pa rin. Ayun. Flattery. The worst kind of flattery ay gano'n. Sinasabi mo, hindi, ligtas ka pa rin kasi nanampalataya ka na eh. Pero nagpapatuloy sa kasalanan yung kapatid. Hindi mo nire-rebuke. Diba? Bagkos na rebuke mo, sinasabihan mo pa ng magagandang salita. Ayun. And the worst, yung gospel, iba yung mensahe na sinasabi mo. Kaya sabi rito ni Jeremiah 6:14, they have treated my people's brokenness superficially, claiming peace, peace, when there is no peace. Alam natin kung ba't natin pinipreach yung gospel. Bakit? Kasi alam natin mayroong paparating na judgment. Mayroong galit ang Diyos sa kasalanan dahil sa kanyang katuwiran, dahil sa kanyang kabanalan. Dahil iniibig ng Diyos sa katuwiran, natural, napupuot siya sa kasalanan. Ang pinipreach natin, hindi tayo nagpipreach ng sin. Hindi tayo nagpipreach ng unworthiness. Hindi tayo nagpipreach ng spiritual depravity, ng total depravity o ng spiritual bankruptcy. Ang pinipreach natin, hindi. Pumunta kayo sa church, nalulungkot ba kayo? Punta kayo dito, makakarinig kayo dito ng mga encouraging words. Pag uwi nyo, masaya na kayo. Delikado po yun. Yun po yung worst flattery of all flattery. Ang mag-preach ng gospel na yung lang magandang side yung ating pinipreach. Hindi po yun yung kumpletong gospel. Yun ay malabnaw na form ng gospel. And sadly, kung tayo ay nag-o-observe sa social media, makikita natin yung mga ibang churches o karamihan ng churches, form of flattery yung kanilang presentation ng gospel. So, again, ang prayer natin is sana, lalo pag lumaganap yung Reformation, kumilos ang Panginoon na itong mga churches na ito, tayo man po, nung dati, nung hindi pa tayo reform. Hindi ko sinasabi na dapat magbuhat tayo ng bangko. Dahil again, biyaya lang ng Panginoon sa atin to. Nakita natin yung dati nating kalagayan. Hindi natin naunawaan yung ebanghelyo ng Panginoon. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nakaunawa tayo. So dapat meron tayong heart na itong mga church na to, imbis na i-critic natin sila, ipag-pray natin sila na dumating yung reformation din sa kanila. Gaya nung nangyari sa atin. So, dito po, bago po tayo magtapos, meron lang pong dalawang bagay si Pastor Noel na
mga advice o paano ba natin maiiwasan to. So nakita natin, no? Na-define natin yung flattery. Nakita natin kasalanan yung flattery. Nakita natin ano yung mga forms. Excessive praise, disoriented from grace, tapos etong silence on admonition, hindi nagre-rebuke, bagkos magaganda yung salitang sinasabi. Then worse is yung presentation ng gospel, hindi full half-truth lang. So, paano natin maiiwasan to? Unang-una, sabi niya rito, beware of the talkative. So, hindi lang ito yung no? Iiwasan mo yung mga chismoso. Ikaw rin sa sarili mo. Huwag kang masyadong madaldal. Ako, personally po, nare-review ako dito, no? Kasi dumarating sa akin to na feeling ko talkative na talaga ako sobre. So, maiiwasan natin to kung hindi tayo masyadong talkative. Ililimit natin yung ating pagsasalita. Mas mainam na mas tayo'y manahimik o kaya mas makinig kaysa tayo yung salita ng salita. So sa bagay na yan, may iwasan natin tong kasalanan na to. Mapapatay natin tong, mamamortify natin tong kasalanan ng pagiging flattery. And then pangalawa, practice simple gratitude. Ano yung simple gratitude? Simpleng pagpapasalamat. Simpleng pag-comment. Bros, Brad, salamat sa Panginoon, no? Ginagamit niya yung buhay mo bilang nagbibigay ng mensahe ng kanya mga salita. Sana magpatuloy ka, Brad. Pagpalain ka ng Panginoon. So, ganun lang. Expression of thanks without attending favor. Pwede naman tayo mag-ganon, di ba? Parang, eto alam naman natin to Pagka gusto natin kumuha ng pabor, alam natin kung paano yung bigkas ng bibig natin Kunyari ako na lang, hinuli ako ng MMDA, ito guilty ako rito. Diba? Siyempre makikiusap ka Bubula-bulahin mo ngayon yung MMDA, diba? O kaya kung sino man. O kaya, nag-aasikaso ako ng mga permit, ganyan. O kaya, something na may authority sa'yo, na gusto mo kumuha ng pabor, binobola-bola mo, diba? Pwede naman magpasalamat ka na lang. Ang ginawa mo, sinobrahan mo pa. Binola-bola mo pa siya. So, sabi sa Proverbs 27:21, the refining pot is for silver and for furnace for gold, and each is tested by the mouth that praises him. Ayun. So, ito'y test, no? Kung paano tayo tumanggap ng papuri at saka magbigay ng papuri, dito nakikita yung karakter natin kung tayo ba ay binago na ng Panginoon. So again, hindi naman po ibig sabihin agad noon, i-judge natin yung kapatid natin, unbeliever agad. Pero siyempre, sa sarili natin, mag-umpisa muna rin sa sarili natin. Kung tayo ay nakita natin, nagko-commit tayo ng flattery, unang-una, ano dapat natin gawin? Mag-repent. Humingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako. Yung palang ginagawa kong pagbigay ng papuri sa kapatid ko, flattery na pala yun. Yung pala mga sinasabi ko, hindi naman ako seryoso, pero para lang kumuha ako ng pabor. Kasalanan pala yung Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. And then, sunod na gagawin natin is, naiintindihan na natin yung mga bagay na to, ipanalangin natin sa Panginoon, nabigyan niya tayo ng grace, na i-practice natin, na huwag tayong maging flatterer, o huwag tayong magsalita ng mga words of flattery. Kundi, mag-encourage tayo ng tama ayon sa salita ng Diyos at mag-rebuke din tayo ng tama ayon sa salita ng Diyos. So sabi rito, anong challenge? Let us be encouraging to one another without the use of flattery. So pwede po tayong magpalakas. Pwede tayong mag-encourage sa ating mga kapatid. No? Pwede tayong magbigay ng papuri, ng commendation, na hindi tayo nagkakasala, na hindi tayo sumosobra sa mga bagay na ito. At yun ay magagawa lamang natin sa biyaya ng Panginoon sa lakas niya. So yun lamang po at meron po bang gusto magtanong o maglinaw o mag-add bago po tayo mag-close sa ating Sunday School ngayong umaga? O hindi nyo po naintindihan yung sinabi ko o yung pinag-usapan na. Sige, Brother Mark.
Actually, yung ano, may sinabi dyan eh. Pagdating sa elderly, ang sabi ni Paul, don't rebuke. Basahin natin. Sa Timothy yata yun eh. Dali lang po ah. Alam natin po, mga nakakatanda sa atin, dapat bigyan natin sila ng paggala. Ayan, 1 Timothy 5:1. So, basahin ko lang po ah. 1 Timothy 5:1. Do not sharply rebuke an older man, but rather plead with him as a father to the younger men as brothers. So, ito sinasabi ditong older man, hindi ito yung elder, hindi ito yung pastor. Iba kasi yung elder dito eh, sa 2 Timothy. Ito sinasabi talaga dito sa 1 Timothy pala, sorry. Sa 1 Timothy 5 verse 1, ito talaga yung nakakatanda. Para si Tatay Nemen, Tatay Larry, Tatay Fred. Sino pa mga ating mga tatay dito? Hindi po natin dapat sila lalo na kung bata tayo. Na isa-sharply rebuke natin itong mga nakatatanda sa atin, ang mga tatay natin. But sabi, rather plead with him as a father. So nandun yung paggalang bilang kung paano mo nakita yung tatay mo. So paano natin gagawin na mali yung ginagawa ng tatay natin? Kunyari, tatay natin to. Paano ba dapat mag-review sa tatay? Pagagalitan mo ba yung tatay mo? Di ba hindi? Siyempre, kakausapin mo muna yung tatay mo. Tay, napansin ko po kasi parang ganito eh. Explain mo muna sa kanya kung yung observation mo. Tapos ngayon, papaliwanag mo sa kanya, Tay, sana po, wag niyo po sanang mamasamain. Yan, gusto ko lang po kasing unang-una makatulong sa inyo na dapat po i-correct po natin itong bagay na ito na hindi po tayo magpatuloy dito sa ganitong gawain o ganitong kasalanan. Di ba? Kasi yung term kasi rito, do not sharply rebuke. Sharply rebuke. Ibig sabihin, harsh. No? Oh. Sa NIV, harshly, di ba? Oh. Ito kasing ginamit na Greek word, ang meaning nito, to rebuke harshly or sharply. Ibig sabihin, ito yung tipong hindi mo na ginalang, sinigawan mo, ginawa mo pa sa public, parang ganyan. Na talagang yung dignidad o yung paggalang dun sa nakakatanda nawala. Di ba? O kunyari, sa traffic na lang, nakita mo yung driver matanda. Alam mo, kinat ka, nagalit ka, di ba? Pero nakita mo matanda pala, di ba? Di ba parang nakakaramdam ka na, ay, matanda, ay, si tatay pala. Parang, di ba, minsan parang biglang gumagaan yung loob mo na parang galit na galit ka, pero parang nababawasan galit mo kasi nakita mo matanda na siya. Pwedeng maisip mo, ay, baka mahina na paningin ni tatay, hindi ako napansin. O kaya mahina na pandinig ni tatay. Pero hindi ka guided ng Holy Spirit. Oh. Sinaway mo kahit matanda, wala kang pakialam. Worse, sinapak mo pa. Matanda na nga, sinapak mo pa. Di ba? Kasi bata ka, mas malakas ka, di ba? Pero ito, ang context ito, sa church, no? Huwag mo tayo mag-rebuke, no? So, ako, nakokorek ako dito. Personally, nare-rebuke ako dito sa bagay na to kasi ako po ay malakas ang boses ko. Minsan, masyadong ang emotions ko, hindi ko nakokontrol. At ang kausap ko, nakakatanda sa akin, may nasabi ako na hindi tama, hindi maganda, o napasigaw ako. So, nakokorek ako dito. So, tama po yun, Brother Mark, no? Pagdating sa mga nakakatanda sa atin, ito ang admonition sa atin o yung exhortation sa atin ng salita ng Diyos na do not sharply rebuke an older man, but rather plead with him as a father. Nandun po yung respeto bilang nakakatanda na parang tatay natin itong kausap natin. So, the Bible, may provision sa Bible that may possibility talaga na the younger will rebuke the elder. Oo. Ang kultura natin dito sa Philippines talaga, sa Asia, ang legalist.
Oo. So parang medyo ang hirap niya banggain. Pero ngayon, sa Bible sasabi na may possibility na Kasi, ang sabi po rito, do not sharply rebuke. Hindi sinabing do not rebuke. Di ba? Kasi pag sinabing do not rebuke, hindi natin pwedeng, dapat hayaan lang natin yung matatanda kahit mali na ginagawa. Pero sabi rito, do not sharply rebuke. So, pwede natin silang i-rebuke. Pero ano dapat? Gentle, may respect, may love. No? Pinakamalaga yon yung love. Di ba? So, yun po. Sige po, meron pa po bang... kayo po. Rebuking and counseling. Opo, ang rebuking po kasi, well, nyari, sa counseling, pwede rin kasi pumasok na nire-rebuke mo yung tao pag nagka-counsel ka. Kasi ang counsel is giving advice or wisdom doon sa tao na kinakausap mo, na nangihingi ng counsel sa'yo. Diba? Nangihingi siya ng counsel. Isipin, nangihingi siya ng gabay, ng payo. Diba? So, ang rebuke is, pwedeng hindi siya nangihingi sa'yo ng payo, pero kailangan mong gawin kasi mali na yung ginagawa nung kapatid mo. Diba? Ni-rebuke mo siya. So, yun po yung pagkakaiba. Pero sa counseling, pwede pumasok na habang nagbibigay ka ng payo, may kasamang rebuke yung ano nyo. Kunyari, nag-counsel, na-mismanage kunyari yung mga finances, di ba? Nangingi ng counsel. Brad, ano ba pwede kong gawin? O kaya, pastor, ano pwede kong gawin? O deacon, ano ba pwede kong gawin? So, syempre, tatanungin mo, ano ba nangyari? Bakit na-mismanage? O ganito pala mga ginawa. Gumasos ng gumasos. Wala naman pala pambayad. So, pwede mo siyang i-gentle rebuke doon. Alam mo kasi, sister, o kaya, alam mo kasi, Brad, dapat kasi sa susunod, hindi ka nag-accumulate ng mga ganitong, o mga ganitong expenses. Wala ka naman palang kakayanang bayaran yan. So, pero, nandun pa rin yung love mo na kung kaya mo siyang bigyan, kung ano makakaya mong ipautang sa kanya o ibigay na lang sa kanya para matulungan siya. Pero nandun pa rin yung rebuke na hindi mo kinukonsinta yung maling ginagawa sa pagbibigay mo ng counsel. So, yun po yun. May additional po? Sige po. Parang nakikita ko sa pagpapaliwanag napakalaga yung following yung ministry of counseling sa church po. Hindi ko hindi lahat sa pastor ang nakaasa yung payo kasi maraming ginagawa ng mga pastor. Dapat tama po ba nung yung talaga particular na bakit na isang church o sa pamilya talaga na mamahal. Meron isang pupunta meron akala sa pagkakasyon. Para kasi parang may sinasabi ninyo na meron nakita na mali nito, hindi na po siya hindi na po natin i-take siya ng mga sa counselor. On the spot, nag-duty ka. So, wala makalulog siya. Opo, well, ang pastor po kasi, kung makikita natin sa scriptures, di ba, sabi, for prayer and ministry of the word at saka ng prayer. So, yun po yung ministry ng pastor. Ngayon, ang sabi nila, mga apostol, na para hindi tayo magkaroon ng, makapokus tayo sa ministry ng word at ng prayer, maglagay tayo ng mga deacons para ito sa mga material. So, kasama po sa mga material, yung mga ganyan, ng mga nangingi ng tulong, nangingi ng counsel. So, pwede po tayo lumapit sa mga deacons, sa mga bagay na yan. Ngayon, pagdating naman sa, siyempre, kunyari, tungkol sa sin. Diba? Usapin ng spiritual. Dapat po sa pastor po tayo lumapit. Wag po, ngayon, pwede naman tayo lumapit sa deacon, pero wag natin agad siguro sabihin na, ano ba explain? Parang, kunyari, nahihiya tayo sa pastor, mas close natin si deacon, kunyari, o kaya si brother na lang, di ba? So, pwede natin sabihin, Brad, pwede ba natin, tulungan mo ako na gusto ko magpa-counsel kay pastor, Pero wag niyo munang sabihin. Hindi naman sinasabi ko na, wag niyo sabihin agad yung ano niyo. Kasi, ang ano ko lang, pag sinabi niyo kasi agad yung problema niyo, baka
Baka maging chismisan kasi. Kunyari sa prayer meeting kayo nagsabi. Siyempre, hindi naman natin nilalahat, no? Pero siyempre, andun pa rin yung pagkamakasalanan natin. Baka meron tayong mga kapatid na hindi na kaya yung kasalanan yon. Na i-chismis niya ngayon yung sinabi nyo. Imbis na sana, hindi na na-chismis, kung sinabi nyo na lang, nilapitan nyo lang siguro si pastor, pwede po bang mangingin ng counsel ganito? Pinadaan pa sa kapatid mo. Sa hindi magandang inaasahang pangyayari, si kapatid nahulog sa kasalanan ng pagchichismis. Ichinismis ngayon yung sinabi mo. Sumama ngayon ang loob mo. Nagkasala kayo ngayon parehas, di ba? So, may mga bagay po, lalo na sa spiritual. Dapat sa pastor po natin yun, yun po yung ministry ng ating pastor na tinawag ng Panginoon na nangunguna sa ating iglesia. Pero pag sa mga bagay na pinansyal, mga problema na ganito, pwede sa mga deacon, o kahit sa kapatid natin. Kahit po tayo, wala po tayong ministry na masasabi na posisyon na, actually, hindi naman po talaga posisyon yung pagiging pastor at saka yung deacon Dahil ito po ay office na inilagay ng Panginoon. Sabi, hindi talaga ito posisyon na parang sa kumpanya na may CEO, may vice president, may secretary. Hindi po ganun yun. Ito po ay iglesia ng Panginoon. Si Jesucristo ang ulo, ang authority ng church. At tayo ay lahat mga manggagawa lang na may kanya-kanya mga functions. Functions yun para, hindi siya position, kundi function siya na, siyempre ang elder, may authority na ibinigay ang Diyos sa kanya. Pero, nakailalim pa rin yun doon sa overall authority ng Panginoon Jesus bilang ulo ng kanya iglesia. So, okay din po yun. May mga churches na ganyan. May mga ministry na mga counseling ministry sa mga malalaking churches. So sa atin, siguro kung loobin ng Panginoon na dumating din yung time na yon na magkaroon tayo ng gano'n, salamat po sa Diyos. Pero kung yun nga, sa counseling, sa ating pastor muna ang ating kung spiritual na aspeto, yung ating nais hingi na counsel. Sige, Brother Mark. Sa isang part po ng question ni Kuya, para yung spiritual oversight na nagagawa ng pastors. Siguro yung po yung musical na distribution ng task po, kaya yung talagang isa-isa sila. Naghirap po nun kasi hindi kaya kaya hindi po talaga bibiro yung yung maging elder. Kasi ako hindi ko nga ma-imagine si Spurgeon Tingin ko kaya si Spurgeon po nung namatay, kung di ako nagkakamali, parang 51 years old. Tama ba? Baka nagkakamali ako, nami-miss call ko si Spurgeon. Si Charles Spurgeon po yung pinag-uusapan natin 57, sorry mo. So, si Charles Spurgeon po namatay sa edad na 57. So, kung titignan natin, 57 ang bata nun. Di ba? Bakit kaya siya namatay? Possibly, matindi yung ministry nito. Ang laki ng church po ni Spurgeon Matindi rin yung stress niya sa laki ng kanyang kongregasyon. Pero, isa po sa bilang elder, yun po yung inyong part ng calling ninyo na kailangan yung mga tupa nyo, nakakausap nyo talaga. Kaya na siyempre, minsan mahirap. Ngayon siyempre, pag lumaki na yung kongregasyon na, yun na po pumapasok yung pwede ka na mag-delegate ng mga At siyempre, yung mga tao na yun na lang yung kakausapin mo. At siyempre, yun yung parang, meron kayong mga co-elders dun sa church niyo. Kunyari, church si John MacArthur. Hindi lang naman siya yung elder doon, di ba? So, imbis na kakausapin ni MacArthur yung kung ilang libo man yun o ilang daan man yun, sinakakausap na lang niya yung mga kasama niya na maaaring doon na paparating yung mga concern sa kanya. Di ba? So, ang Panginoon po nagbibigay din ng grace and wisdom para sa mga bagay na yun. Ngayon, sa atin, sa iglesia natin, hindi naman tayo ganun karami. Diba? Hindi ganun kahirap ma-monitor ng pastor natin kung hindi naman tayo ganun karami. So ito, si Pastor Joey. Pastor, gusto niyo ang katanungan kasi tungkol sa pagka-counseling,
Ang sabi ko po kasi, kung spiritual na bagay, usually sa pastor po natin binibigay yung bagay na yan. So, tama naman sa pagkakalilito. Ha? Okay. So, sa bagay na spiritual, dapat talaga sa pastor. Ngayon, kung financial, yung sa akin. Hindi ko sabihin, pwede rin naman yung halimbawa yung kung papakausin siya sa problem na mag-asawa. Dapat sa pastor. Actually, yung ibang churches nga, di ba, nililista nila yung pangalan ng mga members. So, siguro, kunyari, marami na, ang gagawin na lang ng pastor kung sa biyaya ng Panginoon, yung church ay pinagkalooban ng Diyos ng maraming pastor. Dahil marami na rin yung membro o yung tupa. So, siyempre, siguro, hati-hatiin nita. O, A to letter A, yung apelido na A to C, ikaw magpe-pray, ikaw mag-oversight. Yung D to F, ikaw naman na magpe-pray, ikaw mag-oversight. O, next month, switch naman tayo. Ako naman yung D to F. Pwedeng ganon, siguro, hindi ko po alam. Pero, ang Panginoon siya yung magpo-provide eh. Kung ano yung pangangailangan ng iglesia, ang Diyos ang magpo-provide. Tayo, ginagamit lang tayo ng Panginoon. So yun po, mahirap maging, alam di Pastor Joey, mahirap maging pastor. Kasi kailangan mo talagang i-oversight yung tupa po eh. Yun po talaga yung ministry ninyo eh. Preaching ng word at saka yung prayer. So syempre, papanalangin mo yung mga pinagpapastoran mo o yung mga tupa mo. Kailangan alam mo kung sino yung mga yun. Kaya nga nililista yun. Opo. Kasi kadalasan ng mga topics doon talaga is yung that it touches yung mga practical na mga karanasan ng mga natin outside the church. Kaya nga po yan, mga recipe, flattery. Talagang siya siguro nasa atin din, we don't demand so much from our pastors. Ay, daw, pinipersonal oversight ni pastor. Parang hindi na nakakabali po. Hindi, kasi hindi ka talaga, parang may mga pwede naman ma-address na mga issues sa buhay natin na pwede mong marinig yung public forum like that. Opo. Yung i-encourage nila doon na gusto ko rin i-voice out sa atin na paghihimok ba na may mga talagang personal at practical na mga issues na hindi naman kailangan iwan mo man ka pa ng pastor pero by attending and listening and sitting under the lesson and lecture na mga kagaya nito, may magkakaroon ka talaga ng kaliwanagan ng nasa this record for the people. Opo. So mahalaga rin talaga na naging bawat isa na member Sunday school, mag-attend tayo lang Opo. yung mga means to personally oversight. Tama po yun. Talaga niyo yung kasama sa prayer request kanina sa pastor. Yung responsibility. Commitment. Members. Mga kapatid, ang ginagawa po natin hindi pag-ihigpit, bakit hindi evaluate yung mga nais magpapit. Kasi ang pakilipat-lipat po ay sa Diyos. Hindi po ito sa tao at sa iglesia. So tama yung sinabi ni Brother Mark na bahagi ng ating pananambahan kasama doon Sunday school. Hindi, yung mga miyembro kasi siguro sa preaching na lang yung ako. Pero bahagi ng kabuuan ng Lord's Day, kasama po ang Sunday school. Kaya napahalaga po yun. Tama yung sinabi ni Brother Mark kasi sa pagtuturo, di mo man i-goals out yung problem mo, pero sa pagtuturo, huwag na tutuloy yung aking prayer. Ganun po yun. Kaya mahalaga po yung pagtuturo kasi tandaan natin ang pangangalaga ng Diyos, ginagamit po ang kaparanan ng biyaya, like ng Sunday school, preaching, prayer meeting. Yan po ang mga paraan ng Diyos. Hindi ba lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Kasi doon pinapakita ng Diyos kung gaano tayo pinapangalagaan. Inilagay lang po yung mga tagapangasiwa sa temporal na bagay, deacons, at yung spiritual elders. Kasi sabi ng Panginoon,
kumbaga, pinapakita niyo yung pangangalaga sa kanyang inurus na banal na dugo, naglagay ng mga leader. Pero, pinapakita niya sa pamamagitan ng mga leader at ginagawa sa iglesia, doon niya pinapakita ang kanyang pagmamahal, pangangalaga, para makaabot tayo sa katwalitian. Yun po, tayo, part natin, bilang miyembro, ako member, papahalagahan ko yung bagay na yun. So, yun lang siguro yun. Oh. So yun, salamat Brother Mark, Pastor Joey. No? So, yun nga po, yung gaya na binanggit natin kanina, yung commitment o yung duties responsibilities na makita natin, binili kasi tayo ng ng dugo ng Panginoong Hesus eh. So, sa atin ngayon, dapat nakikita natin yung kung ano yung bigat nun. Ano yung halaga nun. Sabi nga dito sa Heidelberg Catechism di ba? Ano yung sabi dito? Ito po, last na to, bago tayo mag-pray. Basahin ko lang itong Heidelberg Catechism sa Tagalog. Sabi rito sa unang question. Kasi ang catechism kasi, yung isabi ng catechism, ito yung pagtuturo. So, paano to nagtuturo? Sa pamamagitan ng pagtatanong, tas may sagot. Ang sagot, galing sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, sabi sa Heidelberg Catechism, question number 1, ano ang tangi mong kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ano ba yung comfort mo in life and death? Ito, nagamit ko to kasi recently namatay po ang tatay ko kahapon. Pero bago siya pumanaw, ito yung lagi kong sinasabi sa kanya. Ang sabi rito, ano raw ang sagot? Ano ang kaaliwan ng tao, ng isang Kristiyano sa buhay at kamatayan? Na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo at pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo. Iniingatan niya rin ako sa pamamaraang kung walang ipahihintulot ng aking amang nasa langit ay walang malalaglag kahit isang buhok. Grabe yung providensya ng Panginoon mula sa aking ulo. Tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Sabihin, walang aksidente, walang chance. Dahil dito sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan at ginagawa niya akong taus-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa kanya. So siya rin ang gumagawa sa iyo para ikaw ay yung iyong sanctification, kabanalan siya rin. So, anong makikita natin dito? Kung nakita natin na binili na tayo ng Panginoon, hindi na tayo may-ari na sarili natin. Hindi na yung ating pagkatao ang umiiral dapat, kundi tayo ay yung sinabi na duties and responsibility bilang covenant member. Kasi nakipagtipan tayo. Ang covenant po kasi, hindi lang ito basta parang agreement. Itong covenant, ang term ng covenant sa Bible, ito recently na pag-aralan ko, merong isang mataas. Alam natin, ang Diyos yun. Nakipag-covenant sa atin. Na yung covenant na yun, ba't niya ginawa yun? Out of His grace, out of His mercy, out of His love, pinili niya na makipagtipan sa atin. Ngayon, siyempre sa tipan, may dalawang partido Ang Diyos na mataas, tayo na mababa. Na kaya nakipagtipan ng Diyos dahil inibig niya tayo. Pero tayo, bilang isa sa mga partido ng tipan, meron tayong dapat gawin o responsibility. I mean, hindi ibig sabihin gawin para tanggapin ng Panginoon. Kundi, dahil sinama tayo ng Panginoon sa kanyang tipan, meron tayong duty and responsibility na you shall love the Lord your God with all your soul, with all your heart, with all your strength. Di ba? And you shall love your neighbor as yourselves. Di ba? Yun yung summary ng 10 Commandments. Pero ginagawa natin yun. Sabi ka sa preaching, dahil yung bunga ng pagliligtas na ginawa sa atin sa pamagitan ng pananampalataya natin. Kasi, sino ba mabubuhay sa batas? Ano sabi? Wala. Ang sabi, sumpain ang sino man na hindi sumusunod. Sino man nakasunod sa atin sa law? Wala. Pero dahil nandun tayo sa tipan ng Panginoon, out of His grace, sinama tayo sa tipan,
doon sa tayo na napartido na to, na tayo mababat makasalanan, niligtas na tayo ng Panginoon, so nabubuhay na tayo para sa Kanya. At yung buhay natin, yung pagsunod natin is out of our gratitude to what He has done for us, kung ano yung biyaya na ginawa sa atin pagliligtas. Hindi na yon para tanggapin tayo ng Panginoon, para mas lalo tayong maging katanggap-tanggap, kaya tayo gumagawa. Kundi, dahil yun sa pag-ibig natin sa Diyos, dahil siya yung unang umibig sa atin. So, yun na yun. Yun yung commitment. Hindi na ikaw may-ari sa sarili mo. So, dapat itatak natin sa atin yun. Binili na ako ng Panginoon hindi na ako may-ari sa akin So, susunod na ako sa Panginoon ko na bumili sa akin, na nagmahal sa akin, nagligtas sa akin. So, sige po, at tayo po ay magtapos na po sa panalangin. Muli, amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti ninyo, Ama, sa patuloy na inyong presensya sa aming Lord's Day, na kami ay nagpupuri sa iyo at sumasamba. Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, hindi kami nga umabot sa inyong biyaya, Panginoon, sa inyong kaluwalhatian, pero bagamat ganun ang kalagayan namin, sa hindi namin kayang ipaliwanag na kaparaanan, at ang alam lang namin ay inibig nyo kami para sa inyong kapurihan, ay tumanggap kami ng biyaya ng kaligtasan. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa mga napag-usapan namin, especially sa sin of flattery, na alam namin, Panginoon, na hindi lingid sa inyo, at mabilis kami mahulog dito, Panginoon, na minsan nakakapagbitaw kami ng mga salita na hindi naman kami sincero, at ito lamang ay nagkokos ng pagiging mayabang ng kausap namin o para kumuha lang kami ng pabor. Tulungan nyo kami, Panginoon, mag-ingat kami sa aming dila. Lalo kaming maging maingat sa pagbigkas ng mga salita, sa pagbibitaw ng mga salita, especially sa pagre-rebuke. Tulungan nyo kami na magkaroon kami ng confidence, ng tapang, na manindigan kung kailangan. At gayon din, hindi rin mawala yung respeto pagdating sa pagre-rebuke, at higit sa lahat yung pag-ibig pagdating sa pagre-rebuke, at higit sa lahat yung pag-share ng gospel, na huwag kaming maging ma-share namin ang tunay at pure na ebanghelyo na ayon sa inyong katotohanan ng mga salita, at hindi lamang yung ebanghelyo na masarap sa tenga o gusto sa tenga, nakakakiliti sa tenga, na hindi nagdidil ng kasalanan o kalagayan at ng puot ninyo, Panginoon. At tulungan nyo kami sa mga bagay na ito. I-bless nyo rin po, Panginoon, ng mga pagkain namin kakainin ngayong tanghali. Kayo po ang siya magpala ng mga biyayang ito na source ng nutrient, na nourishment ng aming katawang lupa, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.